Magandang araw sa ating lahat. Bago natin pakinggan ang questions and answers, huwag kalimutan ang mag-like and share at sa hindi pa nakakapag-subscribe ay mag-subscribe na upang ma-notify kayo ng YouTube sa mga bagong uploads. Halina at atin nang pakinggan si Brother Eli Soriano. Sa itanong mo kay Soriano, Biblia ang sasagot. Oo nga pala, nakikiusap po ako sa ginawa kong bagong channel. Sana ay suportahan rin ninyo gaya ng pagsuporta sa channel na ito. Tungkol daw po sa pananalangin, Brother Eli, alin daw po ang pinakikinggan at ang hindi pinakikinggan ng Diyos? Pagkapanalangin ng pag-uusapan? Opo. Conforme sa nananalangin. Hindi naman kasi lahat ng panalangin pinakikinggan talaga ng Diyos eh. Nasa Panaghuyan, Kapitulo 3. Sabi po sa Panaghoy, sa 3, at ang talata po ay 44, tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap, na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Ayun, ang Diyos nagtatakip ng sarili niya para makadaan yung panalangin. Alin panalangin yung ayaw ng Diyos na pakinggan, kapatid na Josel? Opo. Pakinggan nyo sa Kawikaan naman, 28, kapatid na Will. Ang talata naman po ay 9. Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumal-dumal. Yung palang ayaw makinig sa kautusan, kapatid na Josel. Manalangin man yun ayaw ng Diyos pakinggan Ang katunayan, maraming tumatawag sa Diyos, ayaw niyang pakinggan. Sa 7:21 ng Mateo. Ito po ang sinasabi, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi naman lahat na tumatawag Panginoon, Panginoon pinakikinggan at hindi rin papasok sa kaharian ng langit. Kapatid na Josel, ang pinakikinggan niya, yung gumaganap ng kalooban ng kanyang amang nasa langit. Yun ang sinasabi ng Panginoon Jesus. Okay, ayan. Etong isa po, Brother Eli, pakidiscuss na naman daw po kung ano po yung gustong itawag ng Panginoon sa kanyang bahay. Ano ang gusto niyang itawag sa kanyang bahay? Opo. Sinabi naman niya sa aklat ni Isaias, kapatid na Josel. Pakibasa, kapatid na Willie. Ganito po ang sinasabi naman sa aklat ng Isaias. Ito po'y nasa 56 at 7. Sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Umpisahan mo, Brad Willie. Sa 7, sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at pagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng mga bayan. Ayon. Tatawagin ikang house of prayer. Kapatid na yung ang gusto na itawag ng Diyos doon sa kanyang bahay, bahay ng panalanginan. House of prayer. May follow-up po yung isa nating taga-subaybay. Brother Eli, bakit dapat paniwalaan ng Biblia samantalang ito'y gawa lamang po ng tao? Pag sabihin mo sa kanya, pag hindi siya naniniwala sa gawa ng tao, maglaho na rin siya sa mundo dahil tao siya Bakit diba? po? Yung mic mo, gawa ng tao yan Bakit niya pinapakinggan yan? Yung TV niya, gawa ng tao, ba't niya pinapanood? Sabihin mo, kumuha siya ng bat at hambalusin niya yung kanyang TV dahil yan gawa ng tao. Hindi naman kung gawa ng tao ay masama, kapatid na Josel Ayun. Lalo na kung ang gawa ng tao ay ginabayan ng paggawa ng Diyos. Hindi ba yung daong ni Noe ay gawa ng tao, kapatid na Joseph? Tama po. Pero yung ginawa under God's guidance. Ang Diyos ang nagdikta kung gaano kahaba, kung gaano kataas, kung gaano kaluwang. Ginawa man ng tao dahil sumunod naman sa Diyos si Noe, yung daong na yun ay naging sapat
para huwag malunod ang lahat ng nakasakay doon. Di ba? Ganyan ang Biblia. Kung gawa man yan ng tao, ginawa naman yan sa kalooban ng Diyos at sa paggabay ng Diyos. Ang masamang ginagawa ng tao, yung ayaw ng Diyos ipagawa. Alimbawa, yung mga larawan ng Katoliko na sinasamba nila, yun ang ayaw ipagawa ng Diyos eh. Pakinggan nyo sa Deuteronomio 5. Sabi po'y ganito sa 5 at ang talata po ay 7. Patuloy. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo. Huwag kang gagawa, di ba, Brother Willie? Opo. Huwag kang gagawa. Yan ang bawal gawin. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan, nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit, o ng nasa ibaba sa lupa, o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila, o paglilingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalawang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapopoot sa akin. Ayan, maliwanag yan, kapatid na Willie. Yan ang ayaw ipagawa ng Diyos eh. Opo. Kaya hindi mo dapat paniwalaan yan. Kung may gagawa niyan, lapastangan sa Diyos yan. Na gagawa ka ng larawang yuyukuran mo. Bawal ng Diyos yun. Pero yung Biblia, nung gawin yun ng mga lingkod ng Diyos, isinulat, dahil inutusan sila ng Diyos, kapatid na Willie. Opo. Kaya nung magawa at maisulat, ginawa yan sa guidance ng Diyos, kapatid na Willie. Paniwalaan man natin, tama lang na ating paniwalaan. Ay, yun, kapatid na Josel. At pinaka maganda nga po palang bagay na dapat ding, yung filosofya kasi, kapatid na Josel, na nakakapagligaw maminsan yun eh. Gawa lang ika ng tao yan eh. Pero yung gawa ng tao na yun, bakit kung hindi yun ay galing sa Diyos, naisulat doon na ang mundo ay bilog? Wala sa Quran, wala sa Book of Mormon, etc. Ngayon po, nabanggit po ang Mateo 7:21 na ganito po yata ang sinasabi na hindi lahat ng tumatawag po sa Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit. At isa pang verse sa Biblia na sinasabi po na sa tahanan ng aking Ama ay sa langit ay maraming tahanan at paroroon ng Diyos sa langit upang ipaghanda ang mga tao. Hindi ko po sigurado kung yun po ang pero parang sa pakinig ko ng mensahe ng Biblia ay ganun po ang nilalaman na sinasabi po na maghahanda po ang Diyos ng matitira ng mga tao na sumusunod po sa Kanya. Yun po bang mga verses, dalawang verses na binabanggit ko po ngayon ay yun po ba ay patungkol sa iba't ibang mga tao na sa kanilang kinaanibang relihiyon na tumutupad po sa kautusan o sa kalooban ng Ama sa langit na siyang kapupuntahan ng mga ito sa maraming tahanan na binabanggit po na maraming tahanan sa langit. Yun lang po ang gusto kong malaman po. Hindi po gano'n. Nasa 14 po ng Juan yan eh. Ang sabi po ng Panginoon doon ganito, ang kausap niya yung kanyang mga alagad. Ang sabi niya, magsisampalataya kayo sa Ama, magsisampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon ay sinabi ko na sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at maipaghanda ko kayo ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Ang kausap niya po rito ay kanyang mga alagad, hindi po para sa lahat ng tao yan, kapatid. Yan eh, para doon sa mga sumusunod sa ating Panginoon. Kasi po alam nyo, ang katalagahan ng lay o ng batas, pagka tagasunod ka ni Kristo, kung asan si Kristo, doroon ka. 12:26 ng Juan. Ito po ang sinasabi dito. Kung ang sino mang tao'y naglilingkod sa akin ay sumunod sa akin. At kung saan ako naroroon, ay doon naman doroon ang lingkod ko. Ayun, kung asan ang ating Panginoon, doon siya doroon. Kaya kung ikaw ay Kristiyano, susunod ka kung saan man pupunta si Kristo. At yun ang prinsipyo ni Kristo na pagka sumusunod ka naman sa Kanya, saan man siya pumunta, isasama ka niya.
Kaya ang sabi niya sa mga alagad, ay kung saan ako naroroon, doon naman kayo doroon. Yun po ang kanyang gantimpala sa mga sumasampalatayang alagad sa kanya. Hindi po sa lahat ng tao yan, kapatid. Ano po, good evening po kay Brother Eddie, especially po. Bali, tatanong ko lang po, dalawa. Una po, masama po bang pag masama, ang tao naman talagang masama? Aba, pagka masama, hindi mo na pag-iisipan yun. Masama nga, ikaw mo eh. Hindi ba? Pag masama, hindi mo na pag-iisipan ang masama. Talagang masama nga eh. Pero baka naman ikaw nagpi-prejudging dun sa tao, kapatid. Baka naman hindi masama siya. Baka sa standard mo lang siya masama, hindi naman siya masama talaga. Yun lang ang warning ko sa'yo. Masama kasi yung humahatol agad tayo na ang tao ay masama. Meron kasing tao nakakagawa ng mali out of ignorance. Hindi naman niya sinasadya, ignoramos siya, hindi niya alam yung batas. So, naibibilang tuloy siyang masama. Pero pag siya pala nakaalam ng batas, hindi naman pala siya masamang tao. Ang masama kasi yung alam na ang batas, alam na ang katwiran, gumagawa pa rin ng masama. Yun ang masama. Pero yung taong kaya lang nakakagawa ng masama dahil because of his ignorance of the law, yun hindi pwedeng i-consider na masama. Kagaya ni, ang tawag ng Katoliko ron, si Dimas di ba? Na nakasama ng Panginoong Jesus doon sa kanyang pagkakapako sa krus, ano? Kaya lang ang tao ay masama, kung talaga may pruwebang siya'y masamang tao, yung nakakaalam na siya ng katwiran, ginagawa niya pa talagang labag dun sa nalalaman niya. Yun ang talagang masama. Ngayon, pag masama na siya, hindi mo naman siya pag-iisipan na ng masama dahil it follows na masama siyang tao Kaya, halimbawa, magnanakaw siya, wag mo nang isiping magnanakaw siya. Talagang magnanakaw kasi siya Kahit ano mangyari, magnanakaw siya talaga. Kaya hindi masamang maisip mo siya magnanakaw. Dahil siya magnanakaw, branded siyang magnanakaw. Para bang yung waiting lord. Kahit ano ba ang gawing postura mo sa mga waiting lord, confess waiting lord. Kahit yan pa, ipapurihan pa ng gobyerno, waiting lord pa rin yan Di ba? Kapatid na Josel. Po, tama po. Ikalawang katanungan ko po yung pag hindi po ba tayo ukol sa Diyos, automatic na po ba na nasa panig tayo ng demonyo? Hindi naman. Kasi kung hindi ka nga sa Diyos, maaaring nagda-doubt ka, kaya ka hindi sa Diyos. At maaari rin namang hindi ka naman sa demonyo, nandun ka sa, hindi ka pa nagdidesisyon na kung ikaw ay magiging sa Diyos, ano? Pero hindi automatic yun. Ang totoo, ganito yun kapatid Dalawa lang naman po kasi ang pwede nating kuning stand, ang tayo maging sa Diyos at hindi sa Diyos. Pero, yun ultimate na yon. Yun kumbaga pinal na. Pero, hindi ko wala ka sa Diyos, sa demonyo ka na. Kasi merong mga taong kaya lang wala pa sa Diyos, hindi pa kasi nila nakikilala yung panig ng Diyos. Di ba? Halimbawa, nung panahong una si Apostol Pablo, bago siya naging apostol, kalaban siya ng ating Panginoon at kalaban siya ng mga unang Kristiyano. But it doesn't mean na sa demonyo na siya, kapatid. Hindi pa siya sa Diyos noon, pero nung ginagawa niyang kalabanin yung mga unang Kristiyano, hindi pa siya nasa Diyos noon Pero hindi naman masasabing siya ay nasa demonyo dahil kaya niya lang ginagawa yan dahil out of his ignorance. Pakinggan mo ang pagtatapat niya sa Tito o sa Timoteo. Ito po ang sinasabi po sa unang Timoteo sa 1 at ang talata po ay 13. Ganito po ang sabi po ni San Pablo. Bagaman ng una ako'y naging mamumusong at manguusig at mga alipusta, gayon may kinahabagan ako sapagkat iyaoy ginawa ko sa di pagkaalam, sa kawalan ng pananampalataya. Yun, nung gawin niya pala yun, hindi niya alam at saka wala siya pang pananampalataya noon. Kaya hindi ibig sabihin agad na sa demonyo siya. Although, hindi pa siya sa Diyos nung panahon na yon. Di ba?
Sige po, thank you po. Salamat. Okay. Dagami po. Kapatid na Eli. Ang katanungan ko po yan ay yung sino po ba ang pumapatay ng katawan ng tao? Marami. Pwedeng patayin ng Diyos. Pwedeng patayin ng tao. Kaya lang, merong hindi mapapatay ang tao. Pakinggan mo, sa 10:28 ni Mateo. Huwag kayong mga takot sa mga nagsisipatay ng katawan. Tatapwat hindi nakakapatay sa kaluluwa. Merong nakakapatay ng katawan, hindi naman nakakapatay sa kaluluwa. Huwag ka matatakot doon. Ang katakutan nyo kayo makapagbubulid sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Yun na nga ang Diyos. May kapangyarihan siyang ibulid ka sa impyerno. Mapapatay niya ang katawan mo, mapapatay niya ang kaluluwa mo. Pero yung tao, ang kaya lang patayin katawan mo. Diba? Sige. Ano po pa ang tamang daan na makakasumpong ng kapahinga ng kaluluwa? Yung po ba nakasulat sa Jeremias 6:16 o yung nakasulat sa Mateo 11:28 hanggang 29? Tignan natin yung Mateo 11:28-29. Magsiparito sa akin kayong lahat na nangapapagal at nangabibigatang lubha, at kayo aking mapagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Ang tinutukoy dito si Kristo. Yun namang nasa Jeremias, ang tinutukoy si Kristo rin. Mabuting daan. Nasa mga dating landas, hanapin nyo yung mabuting daan. Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng kaluluwa. Pareho yun. Paano kasi yung gusto kong malaman yung nilalakaran ni Job at yung sinasabi na dating daan, yung ba parehas po ba yun o magkaiba? Basahin natin yung Job 22:15. Paano kasi nasa dating daan po siya Iyo bang pagpapatuluyan ang dating daan na nilakaran ng mga masamang tao? Sino yung sabi nun? Si Elipas po. Si Elipas. Sino ba si Elipas? Kaaway ng Diyos o hindi? Kaaway po. Kaaway pala naman ng Diyos Di nagbibintang siya kay Job. Ito, analyze natin. Sabi ng Elipas na kaaway ng Diyos, Job, kasi si Job nagkasakit. Mula ulo hanggang paa may bukol. Matagal na, hindi pa gumagaling. Pinuntahan siya ng mga kaibigan niya. Akala nung kaibigan niya si Elipas, kaya siya nagkaganon dahil masama siyang tao. Kaya sabi nung Elipas, magpapatuloy ka pa ba niya sa dating daang nilakaran ng masasamang tao? Kaya ka nagkakaganyan, masama kasi dinadaanan mong daan ang totoo ba nun, si Job ba masamang tao? Sinasabi na sa uno-uno ng Job si Job ay taong masakdal at matuwid. Kaya kung nagkasakit man si Job, hindi dahil nasa masama siyang daan. Kaya siya nagkasakit, nagkaroon ng pagsubok. Nagkaroon ng paglalaban ng forces ng Diyos at ng demonyo. Kaya mali yung si Elipas. Tinatanong ko lang kung parehas po yung sa dating daan ni Job. Yung nilalakaran Saan ba lumalakad si Job? Doon po sa dating daan. Dating daan. Matuwid ba tao si Job o hindi? Matuwid po. Matuwid yung dating daang nilalakaran ni Job. Salamat po, Brother Eli. Salamat din, kapatid. Sa Biblia po, mayroon tayong nababasa doon nung sabihin ng ama doon sa kanyang anak, ipinanganak kita ngayon. Kailan po ba yon? Noon pong bago lalangin ang mundo. Pakinggan nyo. 8:22 ng Kawikaan. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kanyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula, bago nalikha ang lupa. Ako'y nailabas. Ayun, bago nilikha ang lupa, ako'y nailabas. Magandang gabi po, Brother Eli. Bali, ang itatanong ko lang po dun sa Colossus 1:15 na kung si Kristo po ba ay talagang nilalang po. Hindi. Basahin natin sa Colossus 1:15. Na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita,
ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Pansinin mo kapatid hindi sinasabing panganay sa. Di ba? Ilang kayo magkakapatid? 7. Ako ikaw ang panganay sa magkakapatid. Pag panganay sa, ikaw nga ang panganay, kapatid ka. Pero pag sinabing panganay ng magkakapatid, ibang termino yon. Sa Biblia, ibang terminasyon ang ginagamit. Siya ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Hindi panganay sa lahat ng mga nilalang, kundi panganay ng lahat ng mga nilalang. Ibig sabihin, bago pa lumalang, nandun na siya. Ang katunayan, tanungin muna kita para magkaintindihan tayo. Ano ba ang palagay mo unang nilalang? Bali, panganay po. Hindi, ano yung unang-una sa lahat ng nilalang? Unang-una po. Bali, basahin ko na lang, sige tingnan mo uno-uno ng Henesis. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang mga langit at ang lupa. Ano unang-unang nilalang ng Diyos? Langit at lupa. Langit. Tapos lupa. Tapos, ang lupa, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. Noong umpisa, ang lupa walang anyo at walang laman. Pero yari na yung langit. Kaya ang unang-unang nilalang, langit. Meron ng Kristo bago nagkalangit Kaya hindi siya kasama sa nilalang. Kundi, siya'y saksi sa paglalang. Pakinggan mo. Sa Apokalipsis. Ano ba ang kahulugan ng panganay ng lahat ng mga nilalang? Basa. Ang mga bagay na ito ay sinasabi ng siya nawa, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Saksing tapat at totoo ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Kaya nung lumalalang ang Diyos siya nga ang kausap lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan. Di wala pang tao, kausap na siya. Paano naman siya magiging tao? Wala pang ang tao. Wala pang ang mundo, nandun na siya Saan ba kinuha tao? Di ba sa alabok ng lupa? Wala pang alabok, nandun na siya Tinatawag na anak ng Diyos. Bali, meron pa akong katanungan. Bali nung si Kristo po ay nasa ibabaw pa ng lupa, bali meron siya mga kababalagang ginawa rito. Ngayon po ang pinagbabatayan po ng ibang relihiyon, katulad po ng INC, na meron din daw nakagawa dun sa ginagawa ni Kristo, bumuhay ng patay, katulad po ni Prophet Elijah. Yun po ba isang basihan na talagang si Kristo ay tao lang talaga? Dahil merong ginawa... Maling implikasyon yun. Maling implikasyon yun. Napakamali, wala sa logic Paano magiging batay ang tao si Kristo? Dahil naghimala si Kristo, naghimala rin si Elijah, kaya tao rin si Kristo. Dahil tao si Elijah, ganun ba? Maling logic yun. Halimbawa, lumalangoy yung isda, lumangoy ka rin, isda ka ba? Maling logic yun. Di ba? Nakuha mo punto ko? Lumalangoy ang isda, lumangoy si Pedro, isda na rin si Pedro. Bobo ka pag naniwala ka, isda ka. Di ba? Salamat po. Salamat din, kapatid. Sabi nila, saan mo mapapatunayan at mababasa sa Biblia kung si Kristo ay bahagi ng Diyos? Bahagi ng Diyos? Ibig sabihin, Diyos. Ito ba ay Diyos? Sa pong Biblia. Ang daing Biblia, ang daing talata. Sa Lumang Tipan daw. Sa Bagong Tipan. Kahit saan pwede. Bagong Tipan, sa Lumang Tipan. Nakasulat yun. Maraming talatang nagpapatunay na si Kristo ay Diyos. Pakinggan nyo uno-uno ng Juan. Nang pasimula siya ang verbo, at ang verbo ay suma sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Ito rin nang pasimula'y suma sa Diyos. Ang pagkakasalin niya sa Tagalog, ito rin ang pasimula suma sa Diyos. Yung salitang suma sa Diyos,
Iba po ang nakasulat sa Greek. Sa Greek ang nakasulat, ito rin ang pasimula ay kasama ng Diyos. Pakinggan nyo, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. This was in the beginning with God. Ayan. All things were made through Him, and without Him was not anything made that was made. Maliwanag yun. Nang pasimula ay ang berbo. Ang berbo'y kasama ng Diyos. At ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula'y kasama ng Diyos. Paano kasama? Asan ba yung berbo? Tuloy natin sa 18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Siya pala, yung berbo na tinatawag na anak, siya ay nasa sinapupunan ng Ama. No man hath seen God at any time. The begotten Son, which is in the bosom of the Father. Nasa sinapupunan siya ng Ama nung pasimula. Kumbaga, para si Eva. Nung umpisa, na kay Adan si Eva eh. Bahagi ni Adan si Eva, kinuha lang si Eva sa tadyang ni Adan, ginawang individual. Sa makatuwid po, kung baga ito ang Diyos, parang hinugot yung Diyos anak, linabas niya. Yung nasa bosom, nasa kanya, sinapupunan, linabas niya ngayon. Inilabas niya. Ang katunayang inilabas niya, pakinggan nyo. 8. Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kanyang lakad, bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una. Ako'y nalagay mula noong araw, mula nang walang pasimula. Bago nalikha ang lupa, ako'y nailabas. Before the earth was created, I was brought forth. Ako'y nailabas. Kasi sabi nila, yung inailabas, salita raw ng Diyos yun. Alin? Salita po. Yung karunungan, sinasabi nila. Ipinanganak eh. Yung salita, hindi ipinanganak, sinasabi yun. Ipinanganak eh. The Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. Tama? Basahin ko kapatid ha. Huwag kang paluloko. Sabihin sinalita. Ay palagay mo, sinalita. Eh di meron ha. Pagka ba sinalita mo, meron o wala? Siyempre meron. Yun ang panluloko ng iba eh. Pero hindi ganon, hindi tayo papayag doon. Hindi ganon na nakasulat eh. Ang sabi ganito, the Lord possessed me in the beginning of His ways, before His works of old. I was set up from everlasting. Mula nung walang pasimula. From the beginning or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. Ako'y nailabas. Ayon. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was, I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heavens, I was there. Nang kanyang likhain ng langit, nandoon ako. O, salita ba yun? Hindi naman salita, nandun nga siya eh. Sabi pa nila, baka yun eh, kerubin daw. Alin? Yung kasama niya, yung... hindi. Nakasulat dito kung sino ito eh. Oh. Wisdom dwelleth in prudence. Akong karunungan ay nagtumatahan sa kabaitan. Siya yung nagsasalita dito, yung karunungan eh. Eh, sino ba yung karunungan na yon? Pakinggan mo ha, sa 11:49 ng Lucas. Kaya nga, sinasabi naman ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at mga apostol. Sino nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Ang karunungan ng Diyos. Eh, sino yung karunungan ng Diyos na nagsugo sa mga propeta at mga apostol? Gis ng Mateo. Ang pangalan nga ng 12 apostol ay ito. Ang unay si Simon, na tinatawag na Pedro,
at si Andres na kanyang kapatid, si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan, si Felipe at si Bartolome, si Tomas at si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na siya ring sa kanya'y nagkanulo. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus. Sino nagsugo? Si Jesus. Eh, sino ba nagsugo? Sabi doon sa 11:49, sinasabi ng karunungan ng Diyos, magsusugo ako ng mga apostol at mga propeta. Eh, sino nagsugo sa mga apostol at propeta? Si Jesus. Therefore, si Jesus nga ang karunungan ng Diyos. Tama, hindi? Ang katunayan, basa, 1:24. Ngunit sa kanila na mga tinawag, maging mga Hudyo at mga Griego, si Kristo ang kapangyarihan ng Diyos at ang karunungan ng Diyos. Oh, sino sa karunungan ng Diyos? Si Kristo. Yun ang karunungan na yun ang nagsasalita rito. Na bago pa nilalang ang langit, ako'y nailabas. Oh, si Kristo yun. Sa bakatoy daw, kung ang Diyos daw si Kristo, ilan ang Diyos? Sabi nila. Ano naman ang problema ron? Kasi mangyayari tuloy parang dalawa raw. O ano kung magkadalawa, ano kung magkatatlo? Sabi ko nga, meron ba sinasabi sa Biblia, bawal ang dalawang Diyos? Sabi ko nga, napakinggan ko sa inyo, maraming ang Diyos. Maraming ang Diyos eh. Oo. Maraming Diyos. Ang Diyos tumatayo sa kapisanan ng Diyos. Siya'y humahatol sa gitna ng mga Diyos. Sabi noon. At sabi ng Diyos, lalangin natin ang tao. Hindi meron siya kasama. Kaya nga, lalangin natin eh. Hindi naman sinabi ng Diyos, ako mag-isa lang, lalalangin ko ang tao. Hindi naman ganun eh. Sabi niya, lalangin natin ang tao. Hindi may kasama. Okay po. Salamat. Sa pangalawa po. Sige po. Matagal-tagal na rin po ako nakikinig sa inyo. Halos gabi-gabi napupuyat ako eh. Naabot na alas 12 ng gabi. Salamat. Dahil nasumpungan ko ang inyong palagi tamang landasin para sa mga taong maghahanap ng kaluluwa nilang sinasabi yung pagdating ng pangalawang buhay. Ngayon, doon sa napapakinggan ko po sa inyong programa, kung di po ako nagkakamali, at lagi naman to napag-ukula namin ng pansin at parang controversial tungkol pa doon sa sinabi niyong mula lupa hanggang langit ay may isang reliyon na mali ang aral. Sabi niyo yata ay Iglesia ni Cristo. Ano kaya doon sa maling aral doon sa tinutukoy niyo? Yung aral na si Kristo raw, tao. Ipinaglihi, tao. Pinanganak, tao. Lumaki, tao. Namatay, tao. Nabuhay na magulit, tao. Pumalik sa langit, tao. Bababa ulit, tao pa rin. Hindi ba gano'n yung salita nila, no? At yun yung sa libro nila. Ito po yung libro ng Iglesia ni Cristo. Ang title, Pagbubunyag. Ito, tao rin ang kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang muling pagparito sa araw ng paghukom. Hindi nagbabago sa kanyang kalagayan. Hindi siya naging Diyos kailanman. Tao siyang ipinanganak, tao nang lumaki at mangaral, tao nang mabuhay na maguli, tao nang umakyat sa langit, tao nang nasa langit na, nakaupo sa kanan ng Diyos, at tao rin siya ang muling paririto. Talagang walang ka-chance si Kristo maging Diyos sa Iglesia ni Kristo kahit kapiraso eh. Talagang, maski nung nakaupo na siya sa langit tao pa rin siya alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng tao? Ang tao may laman at buto. Ang tao nakaupo sa langit may laman at buto, di magugutom yun. Mangangailangan ng CR doon dahil ay naku po, malaking kalokohan ito. Mula langit hanggang lupa hanggang papanig sa langit minali ang aral tapos yung kanilang wag na saka na lang, baka mamaya masaktan namang masyado. Okay lang po, Mr. Soriano. Salamat po sa inyo. Magandang gabi po. Magandang gabi ho, Brother El. Magandang gabi po. Gusto ko lang tanong kung yun yung tungkol sa panalangin. Halimbawa,
Gusto ko, may sakit ho yung anak ko, gusto kong ipanalangin. Yun ho ba'y tinutugon o meron ho bang possibility na gumaling yung anak ko? Halimbawa, may hika ho yung anak ko. Meron hong hika yung anak ko, tapos sinusumpong, wala akong pabili ng gamot. Yun ho bang panalangin ko para sa anak ko, tinutugon o merong... Nasa kondisyon ng nananalangin. Kasi, baka ang nananalangin, hindi ko sinasabing ikaw yun, ano? Baka ang nananalangin ay hindi gumagawa ng kalooban ng Diyos, hindi niya pinakikinggan. Pakinggan mo ha, sa 9:31. Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Tatapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. Para pakinggan ka ng Diyos, kailangan gumagawa ka ng kanyang kalooban. Kaya conforme yun sa nananalangin. Ang pangalawa kong tanong, ano pa ho ba ang kabighatian na maaari pang madama ng tao? Mahirapan nating ilarawan yun, kapatid. Alam mo ha, tinan mo ha, merong prediction, sinabi ko na nga yun, madalas ko lang sinabi. May prediction ng mga siyentipiko na by the year 2000, magiging average temperature of the earth is 43.6 degrees centigrade. No? Kung yun magkakatotoo, ano? Magkakaroon ng abnormal na temperatura sa iba-ibang panig ng mundo. Minsang mainit na mainit, minsang malamig na malamig. Ganun na mangyayari. There will be extremes in temperature. Extreme coldness and extreme hot. Extremely hot. Ganito ang consequences noon. Yung may mga sakit na hika, kagaya ko, maaaring pag na ganon, sumpungin. Yung may sakit na alta presyon, maaaring tumaas ang presyon sa tindi ng init, atakihin sa puso, o kaya ma-stroke. Ayan. Mahirap mong masabi kung gaano karami aapektuhan yan sa daing ngayon ng may mga alta presyon, may mga sakit sa puso, no? Yung halimbawa, tumaas na yung temperatura ng mundo, unti-unting matutunaw yung milyon-milyong taon ng yelo na nasa polar caps ng mundo, yung South and North Pole. Milyon taon nang nandun yung yelo na yon, mag-uumpisang matunaw yon. Tataas ang dagat, tataas ang mga ilog, maraming lulubog na mga panig ng mundo. Kagaya ng Holland, nanganganib na siya lumubog dahil talagang mababa ang Holland. Ano kasunod nun? Mababawasan ng mga sinasaka, mababawasan ng mga pananim na maaani. May susunod na pagkakagutom doon. Di ba? Kaya maraming consequences na hinaharap ang tinatawag sa Biblia na Great Tribulation. At pagka gano'n na ang kalagayan, pati lahat na magiging problema Maaaring problema na yung drug addiction ngayon, pero lalala pa yan. Lalala yan. Nakikita mo naman ang nagagawa ng drug addiction. 75% of all heinous crimes is caused by drug-related incidents. 75% ng krimen ngayon galing sa droga. Kita mo? Yung rape, pagpatay, massacre, at kung ano-ano pang mga karumal-dumal na krimen galing sa droga. Pataas ang antas niyan Imagine you are not safe in your house kung ang kasama mo sa bahay, drug addict. Kahit anak mo, papatayin ka pagka naka-high sa droga Are you safe? Kaya yung kapighatian sinasabi sa Biblia, perilous times shall come, sabi ni St. Paul. Darating ang panahong mapanganib. Nasa bahay ka, nasa labas ka, mapanganib. Actually, hindi lang ang panganib ngayon yung kaligtasan ng tao Ang mas maraming panganib ngayon, yung mga panganib sa laman Yung pagkakaligaw, pagkakadaya, panganib sa aksidente, dahil nga maraming drug addicts, panganib doon sa ekonomiya,
panganib sa politika. Biro mo, nabali-balitaan ko. Kaya pala yung aming waiting doon sa amin hindi maalis-alis. Eh, ang nagpapa-waiting pala pagkataas-taas na opisyal. Meron doon sa amin, meron doon fermentation. Yung nakakasira nung ilog sa Pampanga, yung fermentation doon, paggawa ng alcohol. Parang close open, close open, ng close open, close open, close open. Bakit? Aba, paalisin. Sasarahan. Dahil nakakapirwisyo sa maraming magsasaka. Pag naman nakalapit na naman sa malakas na naman, bubukas na naman. Tapos pag meron na naman, sasarahan, bubukas na. Kaya close open yung aming ano rin eh. Ganyo ha? Ba't nangyayari sa atin yan? Bakit nakakalusot sa NAIA ang daan-daang kilo ng shabu? Bakit? Mailulusot ba yung may aso na ron na nakabantay? May machine pang detector doon. Paano nakakalusot yun? Ang kahulugan nun, iisa. May kasabwat. At ang kasabwat, matataas na opisyal. Kanta nyo? Medyo ba naguguni-guni, mga kababayan, yung panganib na hinaharap ng ating henerasyon? Kaya nga sabi ni Jesus pagdating na nung malaking kapigatian, malibang paikliin ng mga araw na yaon ang wika ng Panginoon, walang lamang makakaligtas. Mahihirapan na tayo maligtas. Dahil sa mga hirang, paiikliin ng Diyos ang mga araw na yaon. Yun ang nakasulat. Kaya unimaginable yun Kung kahirapan dumarating, kung ako kayo ngayon pa maghahanda na ho ako, yung nagpapatumpik-tumpik dyan, ayaw pang maglingkod sa Diyos, kung ako kayo magmamadali ako. Alam nyo kung bakit? Ay naku po, hindi mo matatasahan ang iniharap, ang ibubunga ng bukas. Napakapanganib ho ng ating panahon ngayon. Dito lang pala sa Santa Rosa Pag bumili ka raw ng drugs, para ka lang bumibili ng candy Sabi ko, ba't nagkakaganon? Ba't hindi magtulong-tulong ang bayan? Na isuplong yung mga drug pusher para silang pagbibitayin. Tataka lang ko, binitay si Echegaray. Dapat bitayin yung mga drug pusher Maraming buhay ang pinipirwisyo nun si Echegaray, nang rape lang. Yung ni-rape niya, mabuti pa rin ang kalagayan. Tao pa rin. Yung mga drug pusher, ginagawang hayop yung tao Tama o hindi? Pag drug addict ka na, para ka ng hayop Kaya, unimaginable po yan, yung hinaharap na kahirapan ng tao. Napaka-komplikado niyan, kapatid. Yung tungkol po sa sinabi nyo, yung sa TV, yung sa kasal, yung kahit hindi na kinakasali, parang ayos lang sa Diyos. Hindi ganoon. Hindi ayos sa Diyos lang. Hindi ganoon na ibig ko sabihin, Sa Diyos, kahit hindi pa kinakasal, nagkasundo pa lang kayo, kinikilala ng Diyos yun. 3:15, pakinggan mo. Mga kapatid, nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao. Bagamat ang pakikipagtipan ay gawa lamang ng tao, gayon may pagkapinagtibay, sino man ay hindi makapagpapawalang kabuluhan. Ayun, bagaman ang pakikipagtipan ng wikay gawa lamang ng tao. Bawa, ikaw at saka ako, nagtipan tayo. Pauupahan mo sa akin yung apartment mo, 3 taon. Magbabayad naman ako sa oras, yun ang tipan ko sa'yo. Pag pinagtibay natin yun, kahit wala pang kasulatan, kinikilala na ng Diyos yun. Alam mo, yung kasal, kasamiento, kontrata yan Kaya ang tawag dyan, marriage contract. You are entering into a contract. Meron kayong tipanan. Kahit hindi pa kayo formal na ikinakasal, nagtipan lang kayo at halimbawa, binigay na sa iyo ng kasintahan mo yung gusto mo, binigay mo sa kanya yung gusto niya, yung pa lang may pananagutan na kayo sa Diyos nun Yun ang aking ibig sabihin. Salamat po. Meron na po ako itatanong, Brother Lily, tungkol sa ayon po sa inyo na doon sa 10 kautusan, mas mahigpi, ano pa ang kautusan ng bagong tipan niya yun, katulad nung
pangangalungya. Dito po sa Bagong Tipan, tumingin ka lang ng may ayon sa nasa banggit mo noon na may pagnanasa ka, ay nagkakasala ka na kaagad. Ngayon, Brother Eli, ang katanungan ko po ay ganito. Is there any crime committed without action? No, none. But the mere looking at a woman with intents in your heart is an action. Just to open your eyes and stare at a person is an action dictated by the hypothalamus and the heart. Kaya, hindi po pwedeng lumuso tayo rin. Hindi ko pa naman ikaw ginagawa. Hindi, may action ka na nga. Yun ang primary action, yung tingin. Ano? Ang totoo, hindi ka pa nga tumitingin eh. Nag-i-imagine ka pa lang eh. 24/9. Ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan. Ayun. Ang pag-iisip ng kamangmangan, kasalanan. Di ba action din yung mag-isip kasi? That is an action. Diba? O ano, mare? Payag ka na ba na ibenta sa akin yung lupa mo? Biya mo, iisipin ko muna. O, di ba action yun? Kaya po, iniisip mo pa lang, may kasalanan ka na eh. Pag masama iniisip mo. Hindi tayo pwede lumusot doon. Pagpakaumanhin yun, hindi naman ako papayag na lulusutan natin yun, nakasulat sa Biblia yun. Dahil sa ito po, Brother Eli, madalas po akong umattend sa mga seminar workshop. Naitanong ko po ito sa mga matataas na may katungkulan, hindi po nila may sagot tungkol hindi naman nila alam yun. Maging sa civil at saka sa sa biblical, hindi po nila may sagot yung tanong ko. Maging ito po ay tanong ko na rin po ito sa Napolcom noon. Hindi po. Tingnan niyo miski sa batas natin daanin, wag natin kunin sa Biblia, no? Alam niyo sa batas, ang kinikilalang krimen ay gawaing that was done with criminal intent. Therefore, if you are charged with a criminal offense, the prosecutor must prove beyond reasonable doubt that you have a criminal mind when you have done the crime. Unless they have proven it, you are not a criminal. Kailangan yung essence ng krimen yun eh. Yung criminal mind, yung criminal intent. Kahit hindi mo pa ginagawa, basta't meron kang criminal intent o meron kang masamang intensyon sa puso at napatunayan yon, kahit hindi pa ginagawa, liable ka na sa batas eh. Maraming salamat. Salamat po. Magandang gabi po, Brother Eli. Tatanong ko lang po yung tungkol sa sa bautismo. Yung bautismo po ng tunay na iglesia, gaano po ba kahalaga yun sa isang tao? Bautismo sa tunay na iglesia, gaano kahalaga? Pag hindi ka na bautismo at alam mong mahalaga, hindi ka maliligtas eh. It will mean salvation. Sa Pedro, kapatid na Will. Na ng unang panahon ay mga suwail, na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe, samantalang inihahanda ang daong, na sa loob nito'y kakaunti, sa makatwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig, na ayon sa tunay na kahawig ngayoy nagligtas, sa makatwid bagay ang bautismo. Ang bautismo nagliligtas eh. Di ibig pong sabihin nun, nung halimbawa po once po na nabautismohan ka na, doon din po sa oras na yun, nagkaroon na po ng bisa yung bautismo. Ibig sabihin ligtas na po yung nabautismohan. Yung bautismo, step ng salvation yun. Unang step ng kaligtasan yun eh. Pero hindi ko mo nabautismohan ka, ligtas ka na nga. Agad, no? Pinal na, no? Lalakad ka sa pagbabagong buhay. Tapos magtitiis ka hanggang magwakas. 22 ng Mateo. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Tatapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayun. Ang kaligtasan will start from the day of baptism kung magtitiis ka hanggang wakas.
Magandang gabi, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay, saang sitas po ba sa Biblia makikita na ikinagagalit ng Panginoon na magpapapalagay ng tattoo at tatak ng isang fraternity sa katawan? Nasa Levitico yan, kapatid. Pakibasa mo, kapatid na Willie, sa 19. 19 at 28 ng Levitico. Huwag inyong kukuditan ang inyong laman dahil sa namatay. Huwag inyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda. Ako ang Panginoon. Ayan, nagpapakilala ang Diyos ng authority over our bodies. Ano? Ako ang Panginoon, huwag niyong lilimbagan ang inyong laman ng anumang tanda, sabi niya. Bawal yan tattoo eh. Ay, yun lang po. Bakit mo tinanong, kapatid, may tattoo ka ba? Hindi po, kasi hindi ko po nailista yun yung napakinggan ko sa iyo. Alam mo, kung may tattoo ka man, at yan eh, nagawa mo dahil hindi mo pa naman alam yung salita ng Diyos, okay naman yun, hindi naman na iaatang ng Diyos sa iyo. Pagkatapos mo magsisi at mabautismohan, patatawarin ng Diyos yun. Pero ang masama, yung alam mo na yung aral, tapos magpapatattoo ka pa. Huh? Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang po. Meron lang akong itatanong tungkol sa mga tatak. Dito sa Revelation City 3, ang tatak tungkol sa maliligtas. Sa Revelation 13:16, ang sapilitang pagtatatak ng halimaw sa mga tao, sa kanang kamay at sa noo. Ano po ba ang pagkakaiba ng mga tatak na ito na parehas na sa noo? Yung isang nasa noo, yun ang itinatak doon yung pangalan ng Ama at saka ng Anak. Pakinggan mo sa 14:1 ng Revelation. 14:1. At tumingin ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion. At ang kasama niya ay 144,000 may pangalan niya at pangalan ng kanyang ama na nasusulat sa kani-kanyang noo. Ayun. Yung isang tatak, pangalan ng Ama at saka ng Kordero, no? Apo. Ang nakatatak sa kanilang noo. Yun namang nasa 13, pangalan naman ng hayop. Pakinggan mo sa 13. 13:16. At ang lahat, maliliit at malalaki, at mayayaman at mga dukha, at ang mga laya at ang mga alipin, ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. At nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda, sa makatwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Kaya malaki ang diferensya. Yung isa, ang tatak, pangalan ng Ama at ang Anak ang nasa noo. Ibig sabihin, ang nakakapaghari sa kanilang kaisipan, yung Ama at saka yung Anak. Apo. Pero dito sa isa, ang nakakapaghari, yung pangalan naman ng hayop, ng masamang mangangaral. Yung hayop na yan, masamang mangangaral yan eh. Antikristo yan, kapatid. Sunod po na tanong, Brad Eli. Sige. Naniniwala po ako na ang mga apostoles ay hindi lamang po 12. Maliban po sa 12, mayroon pang natawag niya. Si Judas, si Matias, si Levi at saka si Nathaniel. Ang gusto ko pong malaman ay tungkol sa Revelation 21:14. Yung sinasabi doon na ang 12 pundasyon ng bagong Jerusalem ay ang 12 apostol. Alin po sa mga apostol dito ang tinutukoy sa Revelation 21:14? Di yung mga apostol na na destinado sa Israelite as people. Kasi kaya 12 yung Israelites, ay ang apostol na yan para sa Israelites, 12 kasi yung tribes of Israel, di ba? Nakita mo ba yon? Punto na yon? Kasama po ba doon si Judas Iscariote? Hindi, si Matias ang kasama ro. Inalis nga si Judas eh. Pinalitan ni Matias eh. Kaya yung 12 pundasyon doon, yun ang 12 apostol na para sa Israel. Pero bukod doon sa 12 apostol, may apostol naman para sa Gentiles. Kaya yung sinasabi mo na yung Jerusalem na sa bagong Jerusalem, meron pang labas yun eh.
Alam mo, nandun naman yung mga Gentiles. Pakinggan mo, basahin natin. Sa 11:1 hanggang 2 naman, ganito po nakasulat. At binigyan ako ng isang tambong katulad ng isang panukat at may isang nagsabi, magtindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at ang mga sumasamba doon. At ang loobang nasa labas ng templo ay pabayaan mo at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakang 42 buwan ang banal na syudad. Kita mo, yung banal na syudad, sa labas niyan, merong isang loobang nasa labas ng templo. Opo. Hindi ipinasukat sapagkat yan ang ibinigay sa mga nasyon o sa mga hintil. Kaya, ang sinasabi ng Biblia, kumpleto. Yung 12 na apostol na ang pangalan nila ay nasa pundasyon ng banal na syudad, yun nasa pang-Israel yun, Pero sa labas noon, may loobang nasa labas noon. Yun naman ang para sa mga Gentiles. Walang sukat yun dahil napakaraming Gentiles. Pwede pa pang isa? Sige po. Tungkol po sa Genesis 19:36. Pakibasa, kapatid na Luz. 19:36, ito po ang nakasulat. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamamagitan ng kanilang ama. Di po ba kasalanan ang magkaroon ng relasyong mag-asawa yung isang mag-ama? Kasalanan nyo kung gusto ni Lot. Ha? Ano ba nangyari? Bakit ba sila nabuntis? Ano bang ginawa nung anak ni Lot, kapatid na Willie? Ito po ang ginawa po nung dalawang anak ni Lot. Sa 33. 32 muna, kapatid na Luz. Halika, painumin natin ng alak ang ating ama at tayo'y sumiping sa kanya upang mapalagi natin ang binhi ng ating ama. Nilasing nila si Lot. Opo. Tapos sinipingan nila. Kung kasalanan yan, ang may kasalanan yung kanyang mga anak. Di naman kasalanan ni Lot Sige, okay lang po, Baradel. Salamat po. Magandang gabi, Brother Lee. Magandang gabi po. Ang katanungan ko po ay sa Levitico 6 at Levitico 18:6 patuloy. Pakibasa, kapatid na Luz. Ito po ang nakasulat sa talata. Huwag lalapit ang sino man sa inyo sa kanino man, sa kaniyang kamag-anak na malapit, upang ilitaw ang kanyang kahubaran. Ako ang Panginoon. Ano po ang tanong mo, kapatid? Ang tanong ko po doon, ang kautusan na yan, iba naibigyan sa mga Israelita? Tama po yan. Applicable ba yan sa panahon natin ngayon? May mababasa ba tayong sita sa bagong tipan na nagbabawal rin ng ganyan? Opo. Batas po yan Alam nyo, ganito, kapatid, ang pag-aaral ng batas ng Diyos, Pagka yung batas sa batandang tipan, hindi binabago ng bagong tipan, mananatili yon, kapatid. Kagaya nung ikapo, binago ng bagong tipan, kaya understood yun, di mananatili yun. Pero ang mga batas na nababasa natin sa mga aklat ng matandang tipan, kung wala namang pagbabagong ini-introduce ang Panginoon Kristo, it means na yun nagkukontinue, nagpapatuloy. Halimbawa, yung sinasabi ng batas ng Biblia na huwag mong babaguhin ang muhon sa lupa. Di ba yun batas doon sa panahon pa ng mga Israelita? Huwag ka magbabago ng muhon sa lupa, kaswapangan yun. Meron akong kapitbahay, ginawa, niatras yung muhon ng 3 metro Binawasan yung lupa ko ibig sabihin, masama yun. Ngayon, pagdating ng bagong tipan, di naman sinabi yung eksaktong ganon, maiisip mo na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin yung batas na yun dahil bawal naman sa ating manakim, sabi sa bagong tipan. Pananakim kasi yung baguhin mo yung muhon sa lupa di ba? Paano po yung tungkol sa Lucas 16:16? Ang Lucas, kapatid na Ito po ang sinasabi sa talatang ito. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Aling kautusan niya na nanatili hanggang kay Juan?
Pakinggan mo sa 13:39 ng Gawa. Ito naman po ang ating mababasa sa 13 at 39 ng Gawa. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Nasa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Ayan, yan ang nanatili hanggang kay Juan, yung kautusan ni Moises. Kasi ang lahing Israel hanggang kay Juan lang yan. Pagdating ni Kristo, binuksan na ang kaligtasan sa mga hintil, kapatid. Kaya, yung kautusan tinutukoy na hanggang kay Juan lang, yung 10 utos, yung kautusan ni Moises. Pero, hindi po lahat nung nababasang kautusan ng Diyos sa mga aklat doon sa Matandang Tipan. Isa po pong katanungan, Brother. Sige po. Tungkol po sa may asawa, halimbawa ako may asawa, tapos kasalanan po ba yun na mag-aasawa ka uli? Na halimbawa, dalaga naman yung kinukuha mo, wala naman akong asawa. Aba, edi magiging 2 asawa mo. Lalabag ka doon sa sinabi ng Diyos, ang 2 magiging 1 laman. Ang gagawin mo, 3. Di ba nakasulat sa Mateo 19? Pakinggan mo. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Mateo sa 19. At ang talata po ay 9. At sinasabi ko sa inyo, sino mang ihiwalay ang kanyang asawang babae, liban na kung sa pakikiapid at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala ng pangangalunya. At doon sasabi sa taas, ang 2 magiging 1 laman. Sa talata naman pong 5, at sinabi dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang 2 ay magiging 1 laman. Ayan, sinasabi dyan 2, hindi 3, hindi 4, hindi 5. Yung 2 magiging 1 laman. Hindi naman pwedeng sabihin mo yung 3 magiging 1 laman. Hindi naman pwedeng pagsabay-sabayin yung 3. Diba? Kaya yan ang pronouncement ng Diyos. Ang itinakda niya sa pag-aasawa, 1 lang. 2 kayo partner. 2 magiging 1 laman. Wala nakalagay 3 magiging 1 laman. Paano po yun nung unang panahon sa Lumang Tipan tungkol kay Hari? Bakit naman yun ay tatanong mo, nasa Bagong Tipan tayo? Nasa Bagong Tipan tayo Batas ni Kristo pinaiiral ngayon sa Bagong Tipan okay po, salamat. Kaya kung nakakita ka ng 5 asawa sa Matandang Tipan, huwag mong gagayahin. Pag ginaya mo, bumabalik ka dun sa... Di bale kung may time machine ngayon, sasakay ka ron, pwede pero wala ngayon Hindi naman totoo yung time machine na yun. Kaya sa panahon natin, ang utos talaga 1 asawa lang. Pakinggan mo unang-unang batas niya sa unang Timoteo 3. Sa 3 at 2, dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng 1 lamang babae. Tignan mo, obispo pa yan Dapat yan, kung papayagan Diyos mag-asawa ng marami, mas maganda yung obispo maraming asawa dahil maraming trabaho yan, pero hindi Sabi ng Diyos, ang obispo 1 asawa lang di ba? Hindi po mapayagan Diyos ng maraming asawa, kapatid, sa panahon ng Kristiyano. Okay, sige po. Salamat! Ikaw ba, Brad Josel, may bala ka bang mag-asawa ng 2? 1 lang. 1 lang. Hindi nga kita pinapayagan kahit 1 Ayan maliwanag. Sabi ni Brother Eli, 1 lang Attorney, narinig niyo yan. Maliwanag na hindi ako pumapayag. Mukhang hindi ko nadinig. Brother Eli, gusto tayo sa telepono Off the air, request. Para makakausap ko si Brother Soriano, maggagap muna ako. Special request, Gaano po katotoo na ang tinubos at binili ng Panginoong Jesucristo ay ang Iglesia ni Manalon ayon po sa kanilang pagtuturo? Paano natubos ni Kristo puro mali-mali ang aral noon? Sa aral ka lang tumingin, di ka maniniwala na yun natubos Kasi ang tinubos, hindi magtuturo ng katakot-takot na mali, kagaya ng ginagawa ng Iglesia ni Manalo. Kasi yun po kasi ginigito sa akin ng Iglesia ni Cristo kasi siya lang daw ang tinubos. Alam mo, mahilig sila kasing mga aangkin Marami naman sila sa mga inaangkin mali Si Manalo lang
siya raw ang huling suko, karato-rato mo meron pa palang Eduardo Manalo, di ba? Kaya nga, dapat magsusuri ka bago ka maniniwala Biro mo, huling sugo sa wakas ng lupa. Yung pala naman hindi mamamatay pa siya, meron pang kasunod. Kung huli, di ba tayo nakakaintindi? Tagalog naman tayo. Pag huli, wala nang kasunod, di ba? Hindi, kaya pa lang po alam mo, ang gagawin sa atin ng Iglesia ni Manalo, pag kaya ng magiging mentors natin, babalik ta rin ang utak natin Biro mo, mapapaniwala kang yung huli, may kasunod pa. Di ba? Hindi ba? May kasunod pa Yung huli may kasunod pa Kaya hindi, pati yung paggamit sa salitang huli, maliligaw na tayo. Tapos yung hapunan gagawin sa'yo umaga. Dahil pagsasantasinahin ka ng alas 9 ng umaga. Kaya pag yung mga yan na naghari sa Pilipinas, at pagka ang mga kandidato niya ng palaging mananalo, nako, mababaliktad ang utak ng Paniwala ka kapatid. Kaya nga po I'm sorry to say this, kaya lang talagang mawawala ka sa logic pag naniwala ka sa aral ng Iglesia ni Manalo. Dahil ibiro mo, maniniwala ka na ang huli may kasunod. Wala akong alam na mula sa pagkabatay ang huli may kasunod pa. Kaya nga po matagal na po kung wala ako sa Iglesia ni Cristo, 1995 pa po. Salamat naman kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ang tanong ko po ito, totoo ba na paniwala ng mga Munis na tapos na ang pagkamisaya ni Kristo sa panahon natin ngayon? Hindi natatapos ang pagkamesyas ni Kristo, no? Maling paniniwala kasi namunis-munis ka niyan Alam mo, paano matatapos ang pagkamesyas ni Kristo? Samantalang siya may pagkasaserdote na hindi mapapalitan. Sinasabi yan sa Ebreo, pakinggan mo. 7:23-24. At katotohanan sila'y marami sa bilang na naging mga saserdote, sapagkat dahil sa kamatayan ay napigil sila ng pagpapatuloy. Tatapat siya, sapagkat namamalagi magpakailanman, ay may pagkasaserdote siyang di mapapalitan. Paano ngayon yung sasabihin natapos na meron siyang pagkasaserdote hindi mapapalitan? Based yan sa kanyang pagkamesaya. Ang mesaya kasi, ang kahulugan kasi ng mesaya pinahiran Di ba? Pinahiran siyang tagapagligtas. Paano matatapos yon hanggang mawakas na ang mundo? Siya ay mesaya, siya ay may karapatan bilang tagapagligtas, kapatid. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Sangayon po sa scientificong pagsasaliksik, ay 5% lang daw po ang ating nagagamit na bahagi ng ating utak. Ano po? Tama po yun. Sa atin pong normal activities. Halimbawa, yung mga normal bodily activities, yung pagpikit ng mata, ang ating pagkilos, yung ating pag-alis ng kamay pag napapaso, pag halimbawa nagugulat, yung pagtaas ng ating secretion ng ating adrenaline, yung mga iba-ibang mga ordinary activities of a human being uses only about 5% of the brains. Pero halimbawa po, meron ka pong mga ginagawang extra. Halimbawa yung ikaw ay tumitingin sa microscope, tumitingin ka sa telescope, nag-aaral ka ng mga matataas na sangay ng karunungan, nakagagamit ka pa po uli ng 5%. Ang tanong ko po nagkaroon po ba ng pagkakataon sa buhay ng tao na nagamit po natin itong 100%? Wala pa po. Wala pa po. Kasi pag napapanood ko kayo, parang nagamit nyo hindi pa po. Kahit nga 10%, hindi pa Opo. Ang isa ko pong tanong pa alam nyo kasi kung ba't ko sinabing hindi ko nagagamit, mga 10% man, hindi pa. Opo. Pag nangangaral po kasi ako hindi ako nag-iisip Pakinggan nyo sa sinasabi ng Biblia. Ang sabi po sa Lucas, ito'y magiging patotoo sa inyo. Pagtibayin nga ninyo ang inyong mga puso na huwag munang isipin kung paano ang inyong isasagot. Bawal hong mag-isip pag nangangaral ka
Kapatid, ang pangangaral mo, dikta ng Espiritu Santo ng Diyos yan eh, kung totoo. Kaya hindi ka po mag-iisip. Magandang gabi po, Brother Eli. Magandang gabi po. Ay, tatanong ko lang po yung tungkol sa pagpula ng buwan. Isa po ba literal yan? Alin, Len? Tungkol sa pagpula ng buwan. Kasi literal talaga yun dahil literal naman kasi yung buwan na sinasabi dyan Ang buwan ay magiging kulay dugo, no? Literal yun dahil ang buwan naman talaga literal Ano pong ibig sabihin, brother? Ayun isa sa mga yung mga makikitang tanda sa langit. Kasi ang sabi dun sa gawa, pakibasa mo nga yung gawa, kapatid na Willie. Sabi po yan sa 2:20, ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Yung nasa ulo pa, yung magpapakita ako ng tanda, ang sabi ng Panginoon. Sabi naman po sa 19, at magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit sa itaas, at mga tanda sa lupa sa ibaba, dugo at apoy at singaw ng usok. Ang araw ay magiging kadiliman at ang buwan ay dugo bago dumating ang araw ng Panginoon, yaong araw na dakila at tangi. Ayun. Kaya, literal na makikita yan ng tao, kapatid. Magpapakita ako, sabi ng Diyos Kaya makikita yan. Yun po ba yung sinasabing ikalawang kapigatian na tinatawag? Hindi. Isa yun sa mga tanda na mangyayari bago pumanaog na muli ang ating Panginoong Jesus. At actually, kung sasabihin mo yung kapigatian, nasa sukdulan na ng kapigatian bago mangyari ang sinasabi na yan na magkukulay dugo ang buwan. Yan po. Salamat. Tatanong, isa na lang po to. Sige po. Di po ba yung banal na espiritu ay espiritu ng Ama? Si Kristo din naman, di ba, may espiritu din siya nung sa gawa? Di ba may kumausap dun sa isang apostol yata na espiritu ni Kristo? Oo. Ang tanong ko po dun, nung ginawa po yung langit at lupa, yung espiritu ni Kristo na yun, nasaan po ba yun? Nasa katabi din po ba ni Kristo? Ayon po sa paliwanag ninyo, kasi gabi-gabi ako nanonood, na si Kristo ay galing sa sinapupunan ng Ama. Hindi ibig sabihin, yung espiritu ni Kristo noon, nasa sinapupunan din po ba ng Ama yun? Hindi, kaya naman may tinatawag ang Biblia na espiritu kasi ni Kristo. Nung ang ating Panginoong Kristo ay mayroon ng kanyang sariling kalagayan. Alam mo ba na once upon a time, kaya ako sinasabing once upon a time kasi ito ang ating nababasa sa kasulatan, kapatid, na nang pasimula ang wika, ang berbo. Ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos, di ba? Sa pagkakataong yun, wala pa ho yung espiritu ni Kristo. Alin? Hindi, meron na nga. Meron na. Nung magkaroon na siya ng sarili niyang kalagayan, yung sinasabi doon sa tawag dito, sa Juan 1:18, nung umpisa, nasa sinapupunan siya ng Diyos hindi ba? Opo. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, nung umpisa nasa sinapupunan siya Ang berbo ay kasumasa Diyos. Tapos yung berbo na yan, nang umpisa sumasa Diyos, nagkaroon siya ng kanyang kalagayan. Sinasabi doon sa 8:22 ng Kawikaan na inilabas siya ng Ama. Opo. He was brought forth. Pakibasa mo na nga, kapatid na Willie. Ito po, sa 8:22, ang sabi, The Lord possessed me in the beginning of His way, before His works of old. I was set up from everlasting, from the beginning, or ever the earth was. When there were no depths, I was brought forth. When there were no fountains abounding with water, before the mountains were settled, before the hills was, I brought forth. While as yet He had not made the earth, nor the fields, nor the highest part of the dust of the world. When He prepared the heavens, I was there. When He set a compass upon the face of the depth. When He established the clouds above. When He strengthened the fountains of the deep.
when he gave to the sea his decree, that the waters should not pass his commandment, when he appointed the foundations of the earth, then I was by him, as one brought up with him, and I was daily his delight, rejoicing always before him. Yun po. Ay, meron kasing punto that he was brought forth, ano? Apo. Eh di, mula sa sinapupunan ng Ama, from the bosom of the Father, he was brought forth. Ang sabi nung karunungan dyan, ano? Yung karunungan na yan nga ang Kristo, kapatid na nagtatanong, no? At dun sa mga panahon na yon, existing na yung Spirit of Christ. Kasi nagturo yan even before he was born in the flesh. Nagtuturo na yan sa mga tawag dito, sa mga propeta sa Israel. Mababasa natin yan dyan sa Pedro, kapatid na Will. Sabi po yan sa unang Pedro, sa 1:10 patuloy. Tungkol sa pagkaligtas na ito, ay nagsikap at nagsiyasat na maigi ang mga propeta na nangagsihula tungkol sa biyayang dadating sa inyo, na sinisiyasat ang kahulugan kung ano at kailang panahon itinuro ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila. Kaya bago pa siya magkatawan tao, nagtuturo na siya sa mga propeta ng una, kapatid. Apo. Yung Espiritu ni Kristo. Tungkol po sa mga yung sa Leviticus 11 na pinagbawal ng mga maduduming pagkain. Ano po ang tama doon? Susundin po ba natin yun o wag na po? Hindi. Yun naman para sa Israel. 11:1, sabi niya, para sa mga anak ni Israel. Pero para sa Kristiyano, 7 ng Mark. Pakinggan. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Kaya wala nang bawal ngayon na baboy o kamelyo. Hindi bawal yun. Ano po yun? Ibig niyo sabihin, nung pinagbabawal ng Diyos sa Israel yun, ano po kaya ang ibig niya sabihin doon? Gusto niya lang ipagbawal? O No. Anong sabi ron, because of his reason na nakalagay sa Biblia, karumal-dumal sa inyo, marumi, sabi niya. Marumi in what sense? Yun ho. What sense? We have discovered it now. Science has successfully analyzed the detriments of eating pork, especially its fats. Yun ang sinasabi ng Diyos na dumi. Kasi, di ba nung araw, wala pa naman silang modern medicine, ano? Hindi pa nila alam na yung cholesterol sa baboy, maaaring magpakipot sa mga blood vessels mo, wala naman noong aldactone, wala namang calci block noon, di pa natituklasan niya kung ano-ano na yan. Kaya pwede na pong kainin yun. Alin? Yung mga baboy, gano'n. Hindi, meron na tayong knowledge of modern science. We have known na kailangan iluto natin yung taba ng baboy at least mga 20 minutes. Because less than 20 minutes, maaaring mabuhay yung mikrobyo na nagkokos ng cirrhosis of the liver, di ba? Kaya, kung meron tayong modern, alam ng Diyos na magkakaroon ng modern science. Pero yung apekto nun, kung hindi ka magbabaksin, ganun din po, katulad ng Israel nung araw. Kung hindi Kung halimbawa po, hindi mo gagamitin yung mga gamot, all natural ka, katulad ng mga Israel nun, ganun pa rin yung apekto ng baboy sa katawan ng tao. Hindi naman, kasi sabi sa Biblia, unang-una nating reason dyan yung sinabi San Pablo na nilinis ng salita ng Diyos. Nilinis at ng pananalangin. Nilinis niya yung baboy. Lahat ng marumi. Nilinis niya? Kasi ang sinasabing nilinis yung marumi. Yung baboy, hindi na katulad ng dati. Yung baboy nung panahon ng Israel, hindi na katulad ngayon. Alam mo nung baboy kasi nung araw, scavengers yan eh. But now, swine are raised in such a way that they are no longer scavengers. Kasi po, hindi na sila scavengers na naghahanap ng basurang malalamon. Pero pag pinakawalo yung baboy, yung nature niya, ganun pa rin. Oo, siyempre. Pero merong modern way of raising swine. Po. Kasi po, ang pagkakaintindi ko, kaya niya pinagbabawal yun, hindi lang dahil sa madumi sa tao. May sa ecology balance, gano'n. Hindi, maraming reasons behind. Pero the first and foremost of all the reasons is divine reasons. Di ba? Pero yung sa ecology balance of ecology, yung sinasabi niya, ito kainin nyo, ito wag nyong kainin. Wala po kayang ecological,
Hindi ako nakakakita ng ecological reasons para ibawal ng Diyos ang baboy, ano? Hindi nyo po napag-aralan sa inyong sa inyong samahan, wala po kayong ni-research kung halimbawa, baboy, ba't pinagbawal ng Diyos to? Kaya kahit anong... Ni-research nga namin eh. Kaya lang, hindi ako naniniwala may ecological reason. Hindi po kayo naniniwala. Alam mo kung bakit? Kasi, siguro dapat alamin natin kung ano ba ibig sabihin ng ecology. Oo nga po. Di ba? Opo. Ang kahulugan ng ecology, yung maintenance ng proper flow of nature, di ba? Ano naman ang mahahamper sa balance of nature if you eat pork? Hindi lang naman po pork eh. Katulad yung sa Manila Bay, yung mga tahong pinagbabawal nila kasi masyado ng maraming pollution. Kaya ang nangyayari, kinakain kasi ng tao yung tahong na ipinagbawal ng Diyos, kaya dumami yung pollution. Ganun po ang ibig ko sabihin. Hindi. Hindi kaya dumami yung pollution dahil kumakain tayong tahong. Hindi naman po. Kaso, yung tahong kumakain Hindi nagpaparami ng pollution ang tahong. Hindi po yun ang ibig sabihin. Actually, ang tahong nagko-contribute para mabawasan ng pollution sa dagat. Alam mo ba lahat ng seashells? Alam mo ba lahat ng seashells nagme-maintain ng ecology? Opo, katulad ng mga... Kaya hindi masama na kumain tayo nun. Kasi pag ang isang certain species dumami ng dumami dahil hindi mo kinakain, dun nga masisira yung balance of nature. Ganun po ba? So... sige ba? Pag hindi ka kumain pag hindi tayo kakain ng isang kagaya ng baka, tinan mo sa India ang baka hindi kinakain kundi dinidiyos. Tamo, nagkakagutom sa India, tao namamatay, baka ang dae-dae. Mali. Oo nga po. Walang ecology dahil hindi sila kumakain ng baka. Tinan mo rin sa Pilipinas at kumakain tayo ng baka, mas marami tao kaysa sa baka. Hindi, ang ibig sabihin, kung naumpisahan yung sinabi ng Diyos, naumpisahan nating sundin yon, palagay niyo po mangyayari ngayon yung madudumi at maraming sakit? Kung naumpisahan nating sundin yon, o baliwala po yun? Hindi ko sabihin, kung sinunod po natin yung inutos ng Diyos noon na mga kinakain na huwag niyong kainin to, kung sinunod po kaya natin yon, mangyayari po pa rin kaya yung mga sakit ngayon? Mangyayari pa rin. Pollution, mangyayari pa rin. Tignan mo sa Israel. Sumusunod sila sa sinabi ng Diyos, pero meron pa rin may mga sakit sa kanila. Opo. May pollution pa rin. Kasi, ang kailangan sa tao, takot sa Diyos pagkilala sa Diyos. Yun ang pangunahin doon. Merong divine reasons ang pagbibigay ng kautusan. Sometimes, ang kautusan, makikita mo, for reasons of charity. Sabi ng Diyos, pag nakita mo yung dukha, walang makakainin, pakainin mo. Opo. Di ba? Charitable ang reason nun. Para naman yung dukha, wag mapabayaan. Pero meron namang divine reason. Sabi ng Diyos, yung dugo, wag niyong kakanin. Ibinigay ko sa inyo yung dugo para tumubos ng inyong kaluluwa sa dambana. Hindi naman charitable ang reason nun. Kundi ang reason nun, divine. Kaya may iba-ibang intent yun. Yung divine na yun, na pag-aaralan nila ngayon, yung dugo nandun lahat yung dumi ng kahit na anong nilalang. Kaya nga po hindi niya pinapakain, hindi lang po yung divine reason. Ang sinasabi ko po... lahat nga na reason nandun, pero the foremost reason is the divine reason. Pero wala naman tayo dapat pagtalunan doon, sinasabi ko na sa'yo kanina pa The foremost reason is the divine reason. Hindi, kung alimbawa, kayo po, isang samahan na nagtuturo ng mga lahat ng bagay, halos, tinuturo nyo. Pamumuhay, lahat, yung pagkain ng baboy, dapat bang iturong, kainin nyo yan, sige, okay lang. O bawas-bawasan yung pagkain niya kasi sinabi ng Diyos siya na ganito at madumi rin naman sa katawan niyo yan. Kakain kayo niyan, pero kailangan nyo magpagamot. Ay kung hindi kayo kakain, o kaya lutuin nyo ng matagal, kung hindi kayo kakain, hindi nyo nagagawin lahat yun. Samantalang yun na sinasabi ng Diyos. Wala naman kasing utos na huwag kang kakain Ano sabi? Pwede nang kainin. Yun ang batas ngayon. Sa Israel, huwag kakain. Pero sa ngayon, pwede kang kumain. Pwede ka nang kumain ngayon. Kaya lang, in moderation, sinasabi sa Roma yon na kailangan mabuhay tayo in moderation. Hindi naman masama yung baboy Hindi ko naman po sinasabing kasalanan. Hindi naman masama yun Hindi po madumi. Kung in moderation, hindi naman masama ngayon. Basta, kahit ano lang, kain lang. Sige, ganun. Wala tayong ganung sinasabi. Na kahit ano lang, kain lang. Wala. Sinasabi ko na nga sa'yo, in moderation in moderation. Di ba pag may moderation, pwede ba naman yung, pag may moderation, kahit ano lang, kain lang. Hindi ganun Hindi kasi po, yung Kasi hindi mo kasi iniintindi kapatid yung sinasagot ko sa'yo Kung iniintindi mo lang, hindi tayo hahaba ng ganito. Kasasabi ko lang in moderation. Tapos binirahan mo, kahit ano lang, kain lang. Hindi ganun. Hindi nga moderation yun. Pagka kahit ano lang, kain lang. Kasi po doon sa binasa wala naman ako sinabi kahit ano lang, kain lang
Moderation nga Hindi ko naman sabi po sinabi nyo, sir. Pero, ang sinasabi ko, Yun ang ipinapakahulugan mo doon sa sinasabi ko eh. Sinasagot mo yung pakahulugan mo eh. Oo, Kaya nga sinasabi ko sa'yo, sige, kung aminado iniintindi mo lang, hindi mo sasabihin yun. Dahil ang sabi ko, in moderation. in moderation ang pagkain Kailangan, moderate lahat. Hindi po pwedeng kahit ano gusto mong kainin, kakainin mo. Hindi. Halimbawa, sa akin, hindi bawal ang baboy. Eh, ikaw may sakit ka sa puso. Bawal sa'yo yung baboy. Ako pwede kung tumikim-tikim. Eh, ikaw may sakit ka sa puso eh. Madadali ka niyan. Halimbawa, may diabetes ka, lalantakan mo isang galong ice cream. Eh, manghihina ka at maglalambot ka niyan. So, i-exceed ng masyadong mataas yung sugar in the blood mo. Eh, alam mo naman, meron ka ng diabetes eh. Tapos eh, lalamon ka pa sa galong ice cream. Apo. Kaya in moderation. Bali, ang mas maganda, kakain ako ng baboy Ang mas maganda, sumunod ka sa Diyos. Ang mas maganda, wala lang pinakamaganda kung niya sumunod sa Diyos eh. Kaya nga ho, sinabi ng Diyos, wag ako kakain eh. Hindi naman sa'yo sinabi, sa Israel eh. Hindi, applicable sa Israel, bawal ang baboy. Sa panahon Kristiyano, hindi bawal. Kaya lang, hindi naman como hindi bawal, aaraw-arawin mo ang baboy. Okay. Miski nga yung katawan mo, tatanggi. O sige, kumain ka ng lechon ng umaga. Lechon sa tanghali, lechon sa gabi. Bukas lechon uli. Yun mismong panlasa mo, ayaw na, tumatanggi na eh. Kasi po, ang sinasabi ko, hindi ko po inaano yung kung ano yung mga pagkain. Ang sinasabi ko po, nanggaling po sa bibig ng Diyos na madumi sa inyo. Ngayon, inisip ko po, ba't niya sinabi yun? Yung pala, madumi at saka may ecological balance. Kaya naniniwala pa ako sa Diyos na sinabi niya yun. Ngayon, marami ngayon, hindi sinusunod. Ang ginawa nga nila, dinomesticate nga nila yung mga baboy, dumami ng dumami, kailangan kainin na. Ganun ang nangyari. Kaya po, tinatanong ko po kayo kung anong gusto niyo. Yung nga po, sinabi niyo po, naliwanag, alam ko na po. Pero sa sarili ko po, hindi po ako kumakain ng baboy. Wag mo kaming pilitin naman, wag hindi kami kumain ng baboy. Hindi ko yung pinupilit, sir. Hindi mo, sabi ko lang sa'yo, kagaya ko, hindi ako kumakain ng dinuguan. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo kung gusto mong kumain ng dinuguan. Wala naman akong power over you eh. Actually, the power over all of us is the power of God na yun dapat masunod. Kung ano yung sinabi ng Diyos, doon tayo sumunod. Wala tayong wala tayong sagutin sa kapwa. Sige. Ganun yun.